So ito na nga mga kalays ang katanungan ko. Sino ang hadlang para makamit ang hustisya? Kasi alam natin na hazing talaga, di ba? Sa ating analysis. Okay, may 4 po akong nilagay dyan sa ating live question. Karamihan sa inyo, 51% nagsabi na si John Vic Rimulya ang number 1 talaga na hadlang. Okay? Ito po ay base ko na rin dito sa ating okay, pinost sa Facebook. Ito po yung pinost natin sa Facebook mga kalays, okay? Na maraming uplok na basher. Ayan mga kalays. Ayan, di ba? Top 5 obstacles to justice in the Rene Baterbonia case. Yan po ang aking analysis mga kalays. Hindi ko binilagyan ng number kasi di-discuss ko dito bakit yan ang top 5. Okay? Sabi ni sa post ni Ralph Wang, may clue siya na saan daw ang t-shirt ni. Ayun ko. Hindi ko nag-ano mga kalays. Hindi na ako nag-ano. Ang inano dito is binabasihan natin yung mga statement, 'di ba? 'Di ba ng mga players, kung ano yung nakita nila sa CCTV, na sinabi nila. Yun po yung basihan natin mga kalays. Okay? Huwag tayong mag-ano ng mga manghula kasi hindi naman nila din eh. 'Di ba? May present ang ebidensya, right? O anong basihan nila, hula lang. Pero dito mga kalays, statement talaga nila ang binabasihan natin. So, sino sa tingin mo? May 5 akong sinabi diyan, 'di ba? Para sa akin mga kalays, ito na po ang sagot ko sa survey natin. Okay? Kasi sa inyo, ang number 1 si John Vic, number 2 si Father Bobby, number 4 itong si Rovelyn Baterbonia, and number 3 si Talacogon Mayor. Ito mga kalays. Yung number 5 ko dyan mga kalays, okay? Number 1 yung pinaka, di ba? So yung number 5 ko yung Oplok Gang. Ito yung mga netizens na hindi nakakaintindi, poor in comprehension, emotional, hindi nag-iisip, di ba? Ito yung madaling ma-scam. Sila po yung hadlang. Okay? Bakit? Dahil nga, hindi nila alam kung ano yung mas tama na pamamaraan. Okay? Para makamit yung hustisya. Sila pong hadlang. Okay? Nagiging po sila, nagiging basher sila. Right? So yung mga Oplok Gang ang tawag ko doon. Yun yung number 5. Okay? Number 4, okay? Itong Ateneo President. Okay? Si Father Bobby. Why? Di ba? Kasi mga kaloys, nung sinabi niyang biktima daw ang mga players at sinabi niya na nagkaroon doon ng independent investigation, pero pinangunahan niya ang result, absuelto ang mga player. Doon pa lang, makikita mo na hadlang talaga siya para sa hustisya. Okay? Pero, yun na nga, yung number 4, okay? Kahit sabihin ni Father Bobby na absuelto ang mga players, pero kung itong number 3 na si John Vic, okay? Under sa kanya ang CIDG. May influence din siya sa NBI kasi yung DOJ ay taga Cavite at dating DOJ Secretary ang kanyang kapatid na si Boying. Gets nyo? Kahit sabihin pa yan ni Father Bobby na absuelto ang players, pero kung talagang itong si John Vic Rimulya ay gusto talaga niya imbestigahan yung mga players, mahuli talaga ang mga sala rin. Diba? Malalaman talaga natin ang katotohanan. Pero si John Vic nga, diba, ine-echo niya ang sinabi ni Father Bobby. So pangatlo si John Vic, diba, sa hadlang. Ngayon, 2 na lang, diba? So hindi ako agree sa ating live viewers na si John Vic yung pina. Okay? Hindi po si John Vic. Number 2. Sino sa tingin niyo mga kaloys? Comment kayo dyan. Okay? Sabi ni Juan, sobrang distracted yung mama ni Rene sa dami ng blessings. Di ba sabi ko nga sa inyo mga kaloys? Di ba na you have to know the strength of your enemy. Ang enemy ngayon ng mga sangkot ay yung nanay kasi ang nanay yung maghabla. So inalam nila yung weakness ng nanay. Pera. Okay? Pera. Nalaman nila yun. At alam nila na hindi matalino si Rovelyn at sunod-sunuran. Kaya pwede silang mag-send ng mga sugo. Kaya nga sabi ko nga, the probability is very high na itong number 2, di ba, pwedeng sugo, distraction, or influencer ng nanay. Sino ang number 2? Yung mayor ng Talacogon. Okay? Si Mayor Pauline Masendo, number 2 po siya sa Balakid. Bakit? Siya po ang influencer ng nanay. Gusto natin kausapin ang nanay para sa ating plan doon sa justiceforrene.org, 'di ba? Na maging transparent yung reward, 'di ba? Lahat, 'di ba? Gusto nating kausapin sa plano, pero dapat daw dadaan kay Mayor. So hadlang si Mayor. Okay? Hadlang po si Mayor. Kasi kung wala yung number 2, diretso tayo sa nanay. Okay? At meron talagang tutong nagmalasakit. Walang magagawa yung si number 3, si John Vic. 'Di ba kasi mapapressure siya? And you have to take note, 2 years na lang ang term ni John Vic. Nagets yung point ko mga kaloys. 2 years na lang din ang term ni Mayor. So kaya ang number 1 talaga dito na hadlang sa hustisya ay ang nanay mismo ni Rene. Kasi hindi siya makapag-isip. Hindi niya alam ang mga politician na sinasabi niyang mayor, mayroon niyang vested interest kasi ang motto ng mga politician, there's no permanent friends or enemies, only permanent interest. Agree ba kayo mga kaloys? Ang nanay ni Rene, 1.4 million na, hindi niya alam paano gamitin. Pwede nga niya talunin bilang mayor, si Mayor Masendo.
And maybe that's the reason kung bakit dikit na dikit itong si Macento. Masasapawan siya sa popularity ng nanay. Alam niyo na mga uplok. Diba yung mga bashers ko? Right? Kung hindi man mabigyan, kung parati ito pa rin yung nakita natin, di ba, na hadlang. Kung hindi man nabigyan ng hustisya si Rene Baterbonia, ang number 1 na sisihin dyan yung nanay. Mali ang desisyon niya. Mali ang mga tao na pinagkatiwalaan niya. Okay? Sinayang niya ang trust ng mga taong walang, di ba, walang motibo. Ano bang motibo natin dito? Nasa Canada ako. Di ba? Gusto natin siyang tulungan. Siya ang sumigaw ng tulong. Tapos ito mga basher, ano pakialam mo? Ito nagsisigaw yung nanay ng tulong. Do you think tutulungan siya ng politician talaga na bukal sa loob? Hindi. Even the mayor of Talacogon pwedeng ipitin ni John Dwick. Kasi di ba, DILG, di ba? Sino nag-supervise sa mga LGU, DILG, under ni John Dwick ang mayor ng Talacogon. Okay? Kaya nga ang tanong nga possible kaya na naging sugo itong mayor para i-influence or alamin ang plano ng nanay? Yes, the probability is very high. Kaya nga lahat ng communication ng nanay dadaan sa mayor, di ba? Sabi ng nanay, kung gusto niyo ma-text ako, doon na lang po sa LGU kasi mga So uto-utong nanay. Okay? Siya po ang number 1 na hadlang. Balikan nyo to after 1 year. Okay? Yung nanay ang hadlang kasi siya talaga died. Kaya sabi ko nga, habang nandyan pa yung fame niya, yung hype, di ba? Tinitake advantage sana niya yun. Di ba? Kasi may suporta siya 1.4 million. Di ba? Ilan lang followers ng Talacogon? 300,000. Less than 100 lang yung mayor. Diba? Kaya nga niya talunin talaga yung mayor. Diba? Dahil ba dun sa reward na 20 million na alarma itong mayor na kasi pwede talaga siyang itaob. Okay? Ng nanay. Right? Sa susunod na election. Right? Agree ba kayo mga kalis ating top 5 obstacles? Agree ba? Kasi wala din magagawa si John Vic. Like for example, nagkaso na. Mawala na yung term ni John Vic after 2 years tapos may kaso pa rin. Tapos may reward system tayo. Tuloy-tuloy na yan. Diba? Magbabago kasi yung DILG at saka yung mayor. Number 1 talaga ang nanay. Okay? Agree ba kayo? Comment kayo dyan mga kaloys. Thank you for watching our videos. Please don't forget to click the subscribe button and the bell notification icon so you will be notified of our latest videos. And please do like and share all our videos. For more information, you can visit our website at bagonglipunan.com. You can also follow us on Twitter and TikTok at bagonglipunan72. Maraming salamat po.